2, 1, go. Your time is set now. Ayan, magandang araw, hapon, gabi sa inyo mga kapatid. Kaya nga ng ating pagpapakilala kanina, ating pamatud-an, sumala sa Biblia, nga si Santa Mariang Birhen ay inahan sa Diyos na si Jesucristo, letra por letra. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in Birhen. Ngayon, ano ba ang patunay na si Santa Maria ay dapat tawagin na ina ng Diyos? O siya lamang ang nag-iisang ina ng Diyos? Maaring basahin niya yung mga talata na pumapatungkol sa Ama, na hindi pumapatungkol sa Anak. Ngayon, pag gumamit siya ng mga talata na pumapatungkol sa Ama, wala akong tutol doon. Na ang Diyos ay hindi tao, wala akong tutol doon. Sapagkat ang subject of the sentence doon na Diyos, yung Ama, hindi yung Anak. O meron pa siyang babasahin na talata, ang Diyos ay hindi maaring ipanganak, wala akong tutol doon. Sapagkat wala naman sa Biblia na ang Ama ang ipinanganak. Sapagkat una sa lahat, iba si Kristo sa Ama, pero magkaisa sila. Ngayon, babasa tayo ng hula sa 9:6 ng Isayas. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa ating ipinanganak ang isang bata. Ngayon, maaaring questionin niya mga kapatid, bakit ito'y present progressive, ipinanganak? Ibig sabihin pala si Kristo pinanganak yung Old Testament? Hindi. Dahil si Kristo ay kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya ang nakalagay dyan, present progressive. Pero yung hula na yan ay future progressive. Dahil hindi mo naman pwedeng sabihin ang hula ay present progressive. Pag sinabing hula, that is a future progressive. Anong sabi sa hula? Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata. Sino yung bata na yon? Ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos. At yung bata na yon, na makapangyarihang Diyos, ay ipanganganak. Ngayon, babasahin niya yung 8:23 ng Kawikaan. Ang Diyos ay walang pinagmulan. Ang Diyos ay umiral lang walang pasimula. Sa uno-uno ng wala akong tutol doon. Wala naman talagang pasimula ang Diyos. Sino? Yung Ama. Sapagkat ayon mismo sa Korinto, nasulat ni Apostol Pablo, sapagkat may iisang Diyos na pinagmulan lahat ng mga bagay ang Ama. Ang Ama ang subject of the sentence doon. Labas na sa atin sa tema yon. Sapagkat ang tema natin ay ang anak na si Jesucristo, na anak ni Santa Mariang Birhen na tinawag na Panginoon na ayon mismo sa hula sa 9:6 ng Isayas, sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata, sa ating pinanganak ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihan Diyos. Sa papaanong paraan? Ipanganganak sa pamamagitan ng katawan tao sa 15 ng Hebreo na ipinagbuntis ni Santa Mariang Birhen. Kaya nung nakita siya ng anghel, ikaw ay nagdadalang tao. O ibig sabihin pala, si Santa Maria hindi na ng Diyos sapagkat nagdadalang tao. Wala akong tutol doon, nagdadalang tao naman talaga siya. At yung nasa loob ng tao na yon, o haing katawan sa 15 ng Hebreo na ginamit na kasangkapan ay yung pagka-Diyos. Kailangan malaman natin sapagkat kung walang ina ang Diyos, sino manganganak sa ating Panginoong Jesucristo? Babasahin natin dito sa 2:9 ng Kolosas, sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan naging tao si Kristo? Sa 15 ng Hebreo, simula nung pumasok siya dun sa haing katawan. At yung haing katawan na yun, hindi naman pwedeng katawang pusa yun. Kaya ito ay konektado at subject of the sentence sa 1:14 ng 1 na katawang tao. At yung katawang tao na yun yung nasa sinapupunan ni Santa Maria na tinawag na nagdadalang tao, at yung tao na yun na dinadala ni Santa Maria ang nasa loob nun ay pagka-Diyos. Kaya nung nakita ni Santa Elizabeth sa 1:43 ng Lucas, anong nangyari? Na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Ano yung Panginoon na yun? Nung ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, kasama dun yung pagka-Diyos, sapagkat pumasok yung pagka-Diyos simula nung nasa sinapupunan sa 15 ng Hebreo. Kaya ayon mismo kay Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, sumagot si Tomas sa kanya'y sinabi,
Panginoon ko, Diyos ko. Kaya, kung yung Panginoon na yun ay Diyos at pinanganak ni Santa Maria ang Birhen sa pamamagitan ng haing katawan sa 15 ng Hebreo o katawan tao sa 1:14 ng 1, anong tawag natin sa isang persona na nanganak ng katawan tao at nasa loob ay Diyos at nung ipinanganak na, nangaral niya, tinawag pang Diyos at yun ay Panginoon? Siya ay ina ng Diyos sapagkat kinasangkapan siya. 4:4 ng Galacia. Sapagkat darating ang araw at oras, isusugo ng Ama ang kanyang anak na ipanganganak ng isang babae. Sino yung manganganak? Isang babae, hindi lalaki. Dahil wala namang ek ang lalaki at wala namang baday na yun para makapanganak ng pitus. Sino ang magiging kasangkapan? Yung isang babae at yung si Santa Maria na tinawag na ina ng Panginoon at yung Panginoon ay referado sa Diyos sa 20:28 ng 1 at sa hula sa 9:6 ng Isaias. Kaya konsiderado siya na ina ng Diyos. Hindi naman pwedeng ina ni Kadasin. Kaya dito na nagtatapos ang ating presentation. At tingnan natin kung mapupuntusan niya ang tunay na araw. So yun mga kapatid, magandang hapon sa inyo lahat. So ayun, dadako na tayo sa cross-examination na kung saan magtatanong si Kadasi kay Jared Almazora ng Roman Catholic Church ayon sa kanyang mga inilatag. So ayun, proceed na tayo. Bigyan na ng time. 3, 2, 1, go! Nakamute bro. Hello, Babo? O, pangutan na. Okay. So, unang tanong, ayon dito sa papatunayan mo, sabi dito, pamatunan ko si Santa Maria, inahan sa Diyos, na si Jesucristo, litra por litra. Ayun. So, sa lahat ng talatang ginamit mo, may nabasa ba doon na si Maria ay ina ng Diyos? Litra por litra. May mabasa? Wala. Meron. Katunayan sa 1:43 ng Lucas, yung Panginoon referado sa Diyos sa 20:28 ng 1. Dahil di naman pwede magpusa yun, ano? Ngayon, hanapan mo ko ng letra por letra, pakikitaan kita. Isalpa ko pa sa mata mo. Next question. Hirap-hirapan mo naman, Kadasin. Dala-dala mo yung pangalan ng SDA, di ka marunong makipag-diskusyon. Sunod pangutana. Okay, meron daw. So meron daw. So, meron man, ipabasa mo sa akin, ipakita mo sa akin na meron. O sige, Saan? dito, i-share screen natin, timer. Dito sa BPTV version ng Biblia. Anong sabi? Basahin natin. Ang ating mababasa ay, ang sabi ni Sinta Elizabeth sa 1:43 ng BPTV, at anong nangyari na ang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Kaya letra por letra, hindi mo magigibayan sapagkat yan ay isinulat na inutos ng ating Panginoon Kristo sa 14:37 ng unang Korinto. Sunod pangutana, yung mahirap naman at kinahadlukan na pangutana. Nakamute ka, moderator. Nakamute ka. Moderator? Objection. Anong objection? Objection, okay. Ano objection na rin? Ang aming topic, hindi verbatim. Ako, mas... Counter objection, moderator. Por litra. Ang nakalagay dito... Counter objection, moderator. Ang nakalagay dito, si Maria, si Santa Maria, hindi pa ako nakapano. Mas ilakta ko man ito. Ang objection ko, ang ating pinag-uusapan, si Santa Maria, inahan sa Diyos na si Jesucristo, litra por litra. Hindi yung pag-uunawa lang or Counter objection, moderator. Okay, yan ang anak ko, inanap ko bro. Ang akong counter objection, moderator, nabasa verbatim at letra por letra. Hindi naman pwedeng spiritual yan. Hindi natin makikita yan. Invisible yan. Verbatim, letra por letra, nabasa natin kasi may letra, hindi naman numero eh. Ang nakalagay dyan, moderator, sa BPTV version, hindi niya maigiba, at anong nangyari ng ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Sino yung ina ng Diyos ko na sinabi ni Santa Elizabeth? Si Santa Maria. Dahil hindi naman pwede yung maging nanay mo yon. Dahil hindi naman kinasangkapan yon. Sunod, pangutana. So, yun. Ay, nako. Wala pala ito eh. So, mas agree ako rong kay Jared Almazor dahil nakabasa kasi agad eh. Letra po letra. Nakibalik yung counter objection ng kapatid ni Jared. Proceed po yun. Next question. Tanong ko ulit. Okay, sunod na tanong. Naiintindihan mo ba Jared Almazora ang tinatawag na litra por litra? Naiintindihan mo wala? Naiintindihan ko at hindi pwedeng maging wala sapagkat
nakaisulat na akong pamatud-an sumala sa Biblia na si Santa Maria inahan sa Diyos letra por letra na akong nabasa sa 1:43 ng Lucas. Anong sabi sa BPTV version? Anong nangyari? Nang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Tanong, sino yung ina ng Diyos ko? Si Santa Maria. Hindi pwede maging ikaw dahil wala ka naman yung nasa iyo. Gibain mo yan, hindi mo maigiba kadasing. Mapapahiya ang buong pamunuan ng Seventh-day Adventist sa'yo. Question. Sunod na tanong. Uulitin ko ang tanong. Objection, moderator. Saan sa Biblia? Saan sa Biblia? Kasi alam mo ito sa Biblia. Objection, moderator. Ano objection mo? Ano objection mo? Ang karapatan niya, I am under cross-examination. I am under cross-examination ang itanong niya, yung sinabi ko, at bukod doon, huwag niyang ulit-ulitin yung tanong niya sapagkat ginagamit niya yan para makapag-isip ng itatanong pa. Okay, panahon ng affirmative. Panahon ng affirmative na burden of proof. Kasi, tima niya yan eh. Tima niya yan, no? Sabi nito, pamatud-an daw niya, si Santa Maria inahan sa Diyos na si Jesucristo. Kaya nga, litra po litra, hinahanap ko sa kanya ang tinatawag na si Santa Maria inahan sa Diyos na si Jesucristo. Yan ang gusto kong ibigay sa akin. Kasi litra po litra, hindi mo sinabi na anong ganang implicit. Litra po litra. Naintindihan mo ba yan? Litra po litra. Moderator's time, nasagot na kasi Hindi na naisip eh. Moderator, pagalitan nyo, walang kaisa nitong taong ito. Sa mga tweet, antikristo talaga ito. Ayaw sundin yung 14:40 ng unang Korinto eh. Teka lang. Moderator's time. Hindi niya kasi maigiba yung mga binasa kong talata. Ay nako, dito. Magtanong ako. Sunod pa ko na. Hirap-hirapan mo naman. Moderator's time. Warning sa inyong dalawa, no? One to one. Sorry, moderator. I'm very sorry. For me, as moderator, pumapagit ka sa inyong debate ngayon. Maganda, next question na lang. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong. Next question. Ayon dito sa tema mo na mababasa litra por litra. Mabasa ba sa Biblia si Santa Maria inahan sa Diyos na si Jesucristo? Litra por litra, mababasa sa verse, hindi. Nababasa! Basahin ulit natin sa BPTV sa 1:43 ng Lucas. Anong nangyari? Nang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Sino yung ina ng Diyos? Si Santa Maria. Sino yung Diyos? Si Jesucristo. Ayon mismo sa 20:28 ng 1. Kaya ating nabasa at napatunayan, si Santa Maria ay inahan sa Diyos. Sumala sa Biblia, dili sumala sa komentaryo. Kasi ang Seventh-day Adventist ng komentaryo. Sunod na tanong. Hirap-hirapan mo naman. Paulit-ulit. Okay, sasabihin kasi objection ito. Iklaro ko lang, ang aming tema litra por litra. Kahit itanong mo kang GPT kung anong litra por litra, dapat mabasa yan. Si Maria inahan sa Diyos. Okay lang kung wala yung litra por litra. Yan ang sinabi niya. Explicit. Kaya na bahalang umaksyon, moderator. Ang tanong ko, Jared, mabasa mo ba yan litra por litra si Santa Maria? Yan talaga nakasulat. Litra por litra na eh. Hindi ba bakit? Kasi kung verbatim, yung pamatuod, yung words na yan. Counter objection, moderator. Counter objection. Kailangan mo walang mawala. Okay. Counter objection. Counter objection ko, moderator. Ang hinahanap niyo sa akin, letra por letra, nabasa ko. Sapagkat yung Biblia, hindi naman pwede maging spiritual na mababasa natin. Sapagkat, kung spirit ito, 4:24, hindi natin makikita. Paano natin mababasa ito? Wala naman tayo third eye, occultism yun. Gusto yata nito, magka-third eye ako eh. Ikaw na lang sana para ma-impierno ka. Kinasusuklaman ng Diyos yun. Ayon sa 18 hanggang 12 ng Deuteronomio. Kaya yan ang hirap sa inyo, mga SDA. Mga bakak kayo. Hindi kayo marunong ng debate. Nabasa, dibain mo ang sinabi ko. Because I am under cross-examination. Moderator's time. Clarification, moderator, clarification. Ulit-ulit pangutana. Dili maklaro pangutana. Pangutana sa yawa. Sagot ako, moderator. Sasagot ako sa moderator sa gano'n. So maganda, next question mo na lang. Next question mo na lang. Clarification ako, moderator. Clarification ako, moderator. Okay lang, Robinson. Sabi niya, hindi daw mabasa litra por litra. Totoo ba yung narinig ko? Totoo o hindi? Hindi mabasa sa sabi mo. Litra por litra. Totoo o hindi? Hindi. Sapagkat galing yan sa utak mo eh. Sapagkat yung sinabi ko,
Yung sinasabi niyang huwag mo na sasapaw. Objection, moderator. Huwag mo na siya sasapaw. Nagtatanong ka. Kung nagtatanong ka, hintayin mo yung sagot ko. Eh, di doon ka magtanong kay Tulpo para makasapaw ka. Diskusyon ito, matuto ka ng disiplina. Warning sa'yo, Datasig, bro, kasi clarification siya sabi ko, bro. Clarification. Huwag ka nagsapaw siya, may nagsapaw kasi. Panahon ko clarification. Ito, moderator, sasagot ako. Ang sabi ko, hindi totoo yung kinumentary niya, tinanong niya, sapagkat ayon mismo sa aking nabasa sa BPTV version ng Biblia sa 1.43 ng Lucas na hinango sa Griego. Anong sabi at anong nangyari? Nang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Gusto mo may tama basa? Ina ng Diyos ni Kadasig. Malinaw na malinaw, klaro kaayo na ang Diyos na tinutukoy dyan ay pinanganak ni Santa Maria Virgen ay si Kristo ayon sa 20:28 ng 1. Hindi ka marunong makipagdiskusyon. Yan ang hirap sa inyong mga Seventh-day Adventist, mga sa demonyo. Gibahin mo yung sinabi ko, hindi mo pa nagigiba. Bira ka naman, Hindi side comment, hindi naman ako nagko-comment, nagsasalita ako Warning sa inyong dalawa, Sorry, moderator, sorry. Warning na kayo yung dalawang warning kay Jared Almazora. Moderator. May lakas moderator side. Maganda, next question mo na lang. Itanong mo yung ayon doon sa mga ibang inilatag niya. Hindi niya ako magibay. Hindi niya magibay nilatag ko Kaya na moderator. Okay, next question. Sunod pa ko ta na. Nilatag mo na referensya pa. Tika lang, huwag kang sapaw. Ayaw sa nilatag mo na referensya. Sabi mo dito, pamatud-ani mo, litra por litra. Na litra por litra. Litra por litra. Yung anis naman sa tagot na si Santa Maria, inahan sa Diyos. Na si Kristo, Jesus. Litra por litra. Nabasa ito doon, hindi, wala. Nabasa! Bakit? 1.43 ng Lucas sa DPDP version. Ang sabi, ano nangyari ng ina ng Diyos ko ay pumurito sa akin. Sino yung Diyos? Si Kristo. Dahil di naman pwedeng ikaw yun dahil Diyos-Diyosan ka. Sino yung ina? Si Santa Maria. Kaya nabasa, letra por letra, na yung Diyos sa 1.43 ng Lucas sa DPTV version ay si Santa Maria, inahan sa Diyos. Gibahin mo yan, hindi mo maigiba. Wala ka bang maibang maitanong yan? Tuturuan kita. Basahin mo yung 92 ng awit, tsaka 8.23 ng kawikan, 1-1 lang 1. Yun ang itanong mo para makapuntos ka. Kahit ang Roman Catholic Church, wala yan. Ay, nako. Ngayon, moderator, ibigay ko sa iyo ang panahon kasi ikaw yung may kapangyarihan para isa-isa ito. Ayon sa nakasulat sa kanyang patutunayan, ang nakalagay kasi ito litra po litra. Sa iyo, moderator, sa pagkakaintindi mo, may grado ka. Sa binasa niyang verse at sa nilagay niyang pagpamatuo dyan, litra po litra, nakalagay ba? Pakibasa, moderator, palihog. Palihog, moderator. Basahon mo. Basahon. Sa 1.43 ng Lucas sa BPTV. Maarte ito Siguro nakabikini ito. Si Yesu Cristo, letra por letra, tumana sa Biblia. Yung verse niya, moderator, pakibasa kung ganun ba yung nakalagay? 1.43 na Lucas, ayon sa translation ng BPTV, ang mababasa natin, ano nangyari? Na ang ina ng Diyos ay pumunta sa akin. Ayo! Nabasa ba yung, kapariha ba sila o hindi? May nabasa ba yan nga litra por litra o hindi? Moderator time, mute muna kayo. Mute muna kami na okay lang pa. Sagot lang, moderator. Unang-una sa lahat, nabasa inahan sa Diyos. Ayo! Ang Diyos kasi ang pumapatungkol doon, ni as moderator, si Kristo ang pinapatungkol doon. Dahil sinabi nga ni Santa Elizabeth, ano pa nangyari ng ina ng Panginoon o ina ng Diyos sa ibang translation ay pumunta o pumarito sa akin. Sa mga tweet, nabasa nga ni kapatid na Jared na si Maria ay ina ng Diyos. Ngayon, proceed, next question. Clarification po, moderator. Clarification. Ang nakalagay po dyan, yung words or yung sentence na nakalagay dyan, si Santa Maria. Tika lang, moderator. Tika lang, yung ang clarification ko, clarification man ito. Hindi mo ito objection. Clarification ang nilagay dito. Ang nakalagay dito, hindi lang si ina ng Diyos, hindi lang yan ang nakalagay. Ang sabi dito, si Santa Maria,
inahan sa Diyos at si Jesucristo. Yun ang nakalagay dito. Hindi lang si inahan ng Diyos, hindi lang yan nakalagay. Litra po litra na, hindi verbatim. Moderator's time. Kasi hindi mo na natanong yung mga iba niyang inilatag. So, proceed na lang tayo ron. Next question na lang. Ayan. Matuto ka ng disiplina. Sunod pa ka na. Lahat ng niligay mo ng verse, saan mabasa? Saan mabasa? Yang tema mo, si Maria, inahan ng Diyos, at na si Jesucristo. Litra po liya. May mabasa o wala? Meron. 1:43 ng Lucas, BPTV version. Anong sabi? At ano, ang sakit lang. Objection, moderator. Nakamit ka, Jared Almazora. Ito, nakamit pala. Ito, sasagot ako. Sa 1:43 ng Lucas, atong basayhon, anong nangyari na ang ina ng Diyos ko ay pumunta sa akin? BPTV version. Gibain mo yan. Hindi mo pa nagigiba. Dahil yung Diyos dyan, si Kristo, yung ina dyan, si Santa Maria, kaya ating nabasa, napatunayan sa ating tema na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Ayon sa Biblia, sapagkat yung pinanganak ng Diyos sa 20:28 ng 1 na Panginoon ay ang ating Panginoon Jesucristo. Sunod na tanong, pinapirapan mo naman. Jared, ang tanong, Jared, si Santa Maria, inahan sa Diyos na si Jesucristo. Nabasa mo ba yan? Nakalagay dyan, nabasa mo yan o hindi? Nabasa! 1:43 ng Lucas, BPTV version. Anong nangyari? Nang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin. Sino yung inahan sa Diyos? Si Maria. Sino ang Ginoong Diyos? Si Kristo. Sumala sa 20:28 ng 1. Gibain mo ba yan? Hindi mo pa nagigiba. Paulit-ulit yung tanong. Moderator, warningan nyo pag nagpaulit-ulit ng tanong, hindi marunong ng diskusyon itong Sabadoy-doy na ito. Mana kay Bacalares. Isa yung timer, hindi naman na nakikita, no? Yung timer natin. Ay, nako. Sabi niya, moderator, nababasa daw. Hindi nababasa. Nabasa. Past tense kasi binasa ko na. Kasi kung nababasa, sana binabasa ko pa. Pambira ka naman, no? Jared, nabasa mo nga. Pakibasa ko, nabasa mo ba yung sentence yan? Si Santa Maria, inahan sa Diyos na si Jesucristo. Yan ang hinahanap ko. Kasi litra po litra. Yan ang hinahanap ko, Jared. Nabasa ba yan? Wala. Nabasa. Atong basayon ulit. Tinan mo, hindi talaga marunong makinig. 1:43 ng Lucas, BPTV version. O sige, moderator's time. Yung time, wait lang, moderator's time. Yung time, nasan yung time? Wala. Time na ba? Nawawala na kasi 1 minute 20 Bro, JB! Consider na kasi 2 minuto na tayo may hiti. Ha? Time na. Hindi lumabot. Time na. Nawawala man ang time, hindi ko nakita. O, ayan na, nag-warning na, nag-green. Okay. Okay. So, yun mga kapatid, dadako na tayo sa ribatan. So, bibigyan natin ng 5 minutos si Almazora para patunayan. Hindi ako siya, moderator siya. Hindi ako kasi nakapaglatag na ako kanina. Si Kadasig na. Okay. So, yun, tatapit na tayo sa negative side, ano? Tapos tayo Ipit ka ngayon. sa kanilang tema. Bigyan na 5 minuto. Wait lang, yung timer, di natin nakikita. Paki-share screen nga nito. Ulitin ko, bro. Pakiulit. Nakikita na, bro? Hindi pa. Wala pa. Ganun. Naglolo ko kasi kung ano-ano ba yata pinipindot mo. Wala pa. Ito na, bro. Kita na? Ayan. So, yun, bigyan ng 5 minuto. 3, 2, 1, go. Ano yung mga galasi? Ayaw mo na patulan ka sana to. Kasi alam naman natin, nakitang-kita naman. Wala talagang nabasa litra-litra. Sa isang tanong na yan, sabi niya kanina, kitang-kita, hindi naman niya mabasa. Yung lahat na yan. O hindi talaga mabasa. Ano siya ba? Nasipiyat siya ba? Sabi niya, hindi mabasa. Kahit i-rewind dito. Pero hindi talaga mabasa. Alam niyo mga galasi, mayat talang topic na ito. Kung wala ang litra por litra. Pero dahil may biro nakalagay litra por litra, kahit si GPT, si AI, okay naman sa yun. Kaya isang sabi ko sa'yo, tapos na to. Kung may mabasa ba siya, kasi litra por litra eh. Ang ginawa niya mga galasi, iwan ko lang. May mabasa daw litra por litra, pero walang nabasa. Iwan ko sa kanya. So, ganito mga galasi. So,
So, wala, no? Wala siguro akong tititigan kasi alam naman na natin, no? Litra po litra. Ilabas ko lang yan yung pagkain siya po. Naubusan ka ng bala. Kasi litra po litra siya pinag-uusapan eh. Pag sabi ko may mabasa pa sa lahat ng mga verse, kahit 1,000 pang verse na ginamit mo, pag sabihin mo, halos siya, no? Nabasa eh. Wala nga talaga Santa Maria doon. Ina ng Diyos. Na si Iso Cristo, wala na nakalagay doon. Ang nakalagay na yun, ina ng Diyos. Yun lang. Hindi talaga, litra po litra na sinabi. Dapat walang mawala si Santa. Wala dapat. Kasi litra po litra. So nalaman natin mga Ganasig. Kayo na bahala niyan. Bahala niyo. May nabaksa daw, niyo wala. Okay, ganito na lang mga Ganasig. Actually, na-review naman namin ni Gapo kanina. No? Ang sinabi dyan sa Mateo 1:16, si Kristo ipinanganak galing kang Maria. Si Maria ay tao at hindi Diyos. Ang ipinanganak ni Maria, hindi Diyos, tao. Salmo Mateo 1:16, yun ang pinanganak, tao, hindi Diyos. Kasi ang walang buto, walang balat. No, hindi naman tayo nakapunta dito, hindi na darating dito kasi sa unang tanong parang kuha naman. Sinagot naman niya na hindi niya magbasa. Sinagot naman niya, pero binawi niya kasi alam naman niya na huwag na mabasa. Binawi niya. No? Pero alam natin, kaya nilata ko kanina, ayun, nakalayman tayo, nakarecord tayo, nakita ninyo sa kanyang patutunayan, yung si Maria talaga, santo. Yun, hindi niya nabasa lahat. Yung sinabi ko sa kanya, pilit ko, kahit na mauubos ang oras, basta doon lang sa kanyang tima. Litra po litra kasi. Okay lang kung walang litra po litra, pwede yun. Yung ginamit niya, pwede yun. Pero kaso, litra po litra, dapat basahin niya litra na yun. Kamera. Pero ayun alam niyo naman, no? Ulitin ko mga Ganasig, ang ipinanganak ni Maria, no? Ang ipinanganak ni Maria, hindi Diyos, hindi tao. Ito na lang mga Ganasig, no? Hindi na napunta na tayo dito. Kasi bilit kasi niya, no? Dinidipinsaan yung yung time niya, yung side niya, na kahit walang nabasa, may nabasa. Okay. Alam niyo mga Ganasig, hindi ba kailangan ipilit sa inyo Dalawang tanong, tumba. Dalawang tanong, tumba. Yung gusto kong isabihin, alam naman niya anong ibig sabihin. So, dito, may repeat siya. Ha? Ito. Yan, din yung oras sa Ganasig. Yung problema yan. Kaya oras, Bro JB, antabayan mo ng time. Panaliit ko yung guideline ko. Hoy, baka dito. zombie ipakita dyan, no? May sabi dito. Dalawang tanong, markahan mo, dalawang tanong ang talata, yung gamit ko kanina, kasi ay Diyos, maaari pang basihan, basahin. Ngayon mismo, wala yung nabasa. Kung wala kang talata, bakit mo sinabi na mababasa? Dito, ang explanation mo ba ay i-operate niyon? Yun talaga totoo. Pwede nating idoktrina ang wala mabasa sa Biblia. Ang Biblia ba ay tradisyon? Sa tradisyon ba yan, ginagamit ba niya? Ang mga apostoles ba, nasabi na si Maria ay Diyos, nag-anak ng Diyos? Time na po. Ang ipinakita sa Biblia ay tradisyon ba? Time. Okay. So ayan, congratulations. Nag-aabot ka dito, Bro Jared. Pupunta na tayo sa cross-examination na kung saan tatanungin ni Jared Almazora ng Roman Catholic Church sino na to? Si Ganasig, bro. Ganasig. Okay na? Ang 70 Adventist. So yun, pwede ba makita ko ulit yung 5 minutong timer? Huwag nang itong tapos ko sa kung saan nawawala eh. Nawawala yung time. Wait lang, nawawala yung time. Ano pa yun? Sige bro, tanong ka bro. Okay na, ready ka na ba? Para ay sigal. 5 minuto. Yung... Relax na magtanong ha, baka magsapaw-sapaw ka na naman. Okay lang yan, ito. Ngayon, Okay na? dako na tayo sa cross-examination mga kapatid. So yun, proceed na kapatid Jared. Okay. Okay. Una pangutana. Sumala sa atong tema, unsa ang inahan sa Dios? Si Santa Maria o ikaw?
Categorical. Para si... para si yung sinasabi niya. Wala sa rules natin yan, moderator. Moderator style. Para si... Okay lang. Kasi... Moderator style. Sige. Okay lang, moderator style. Wala sa rules natin yan, moderator. Wait lang. Moderator style muna. Para ang kayong dalawa. So, nakamute si Jared Almozora sa may mismo messenger niya, kaya mic ni Jake Garobo yun. Kaya narinig natin Okay. So, una kami sa mga inilatag kong rules sa ating pagdedebate yan. Mamimili sa dalawang option ng ayon doon sa inilatag ng affirmative o negative side. So, yun, pwedeng ulitin yung tanong. So, yan, proceed tayo. Okay, ayon sa ating tema... Okay. Sige. Ayon sa ating tema na pamatudan ko, sumala sa Biblia, si Santa Maria inahan sa Diyos. Sino ang ina ng Diyos ayon sa ating tema? Si Santa Maria o si Kadasid? Categorical. Ayan. Alam mo naman, moderator, siguro. Wala siyan kasi... Objection, moderator. Moderator style. Wala si... Objection, moderator. Objection, moderator. Hindi, kaya... Objection, moderator. Moderator time. Moderator style na lang. So, ulitin ko, warning sa'yo, kasi hindi mo pinili, wala kang sinagot doon ayon doon sa inilatag. So, apat na warning mo, isa na lang, sikartan. So, wala. Moderator, yung objection, pakinggan mo, moderator. Ang objection ko, you are under cross-examination. Pag ang tanong ay categorical, matuto kang sumagot ng categorical. At wala sa tema natin yung policy mo. Doon ka pumunta sa Senado, doon ilatag yung policy mo. Sabihin mo lang naman kung di mo kaya sumagot, mag-next question ka. Next question na lang. So, ayun, ayan, maaari na ulit, start yung time. So, ayan. Okay. Sunod na tanong. Sa 9:6 ng Isayas, okay, sabi mo kanina, ang Diyos, ang pinanganak ni Santa Maria, tao, hindi Diyos. Ayon sa 9:6 ng Isayas, sino yung ipanganganak na tatawaging makapangyarihan Diyos? Ikaw o si Kristo? Categorical. Ayun na naman. Objection, moderator. Objection, moderator. Ako na unang mag-object. Pansinin mo naman ako, moderator. Moderator. Nasa iyo, moderator, kung gusto mong ihiyain mo yung stand mo, okay, moderator sa akin, okay lang maubos yung tinatawag pa na warning. Okay lang maubos sa akin. Pero sa iyo lang, moderator, kasi may utak ka, maintindihan mo yung tanong. Nakita ko, wala lang sa Biblia. Wala siyan, moderator, wala siyan. Moderator tayo. So, ayun, mamimili tayo na ngayon doon sa inilatag. Ako, as moderator, bilang pumapagitna sa inyo, wala akong magagawa kung ano yung itatanong sa ilang kapatid. Kung ano yung itatanong ng negative side. So, moderator's time. Wait lang. So, ayan, next question na lang natin kung hindi na kayang sagutin. So, ayan, next question. Okay. Wait lang, moderator's time. Wait lang, huling warning na to ni Kada Sigaro. Consider na siya. Yun, next question. Okay, sunod na tanong. Sino moderator? Okay, sunod na tanong. Sa 9:6 ng Isaya, sabi mo kasi, hindi pwedeng ipanganak ang Diyos at pinanganak lang yung tao, hindi yung Diyos. Sa 9:6 ng Isayas, ano yung ipanganganak? Ayon sa talata na yan, Diyos o hindi Diyos? Ayon sa sentido ng talata. Okay, salamat, Diyos. Ayun! Okay, sunod tanong. Ngayon, kung ayon sa 9:6 ng Isayas, ang ipanganganak ay Diyos sa pamamagitan ng katawan tao, sino ang manganganak sa kanya ayon sa 4:4 ng Galacia? Si Santa Maria o si San Judas Iscariote? Categorical. Ano? Repetition, moderator, kasi hindi ko narinig. Okay, ulit ang tanong. Okay, ulit ang tanong. Kahit maubos yung warning sign ko dyan, yung warning, kahit maubos yan, wala kang pakialam. As long as talo ka yung tanong. Okay. Ulit ang tanong. Kung ang ipanganganak sa 9:6 ng Isayas ay Diyos, sino ang manganganak sa Diyos na yon ayon sa 4:4 ng Galacia? Si Santa Maria o si Judas Iscariote? Sagot, categorical. Okay, si Santa Maria. Ayun! Para siyan. Salamat! Sasagutin ko kasi may tama naman. Okay. Kasi yan, okay, manganganak pa si Judas sa Iscariote. Salamat sa Diyos. Sumagot.
Kayo narinig dyan sa live. Maganda ba yung tanong na yan? Sister Iscariote, mga lalaki? Sige, tawag ka lang. Alam mo, sikat ka ngayon. Sa mga tanong mo na walang pinta. Sige, Okay. Sunod na tanong. Ngayon, kung si Santa Maria ang manganganak at ang ipanganganak ayon sa 9:6 ng Isayas ay Diyos, anong tawag mo sa isang persona na si Santa Maria ngayon ang ipinanganak niya ay Diyos sa pamamagitan ng katawang tao? Ina ng Diyos ayon sa 1:43 ng Lucas sa BPTV o ina ng electric pan? Categorical. Wala talaga sa tanong. Wala talaga sa utang. Objection, moderator. Anong klaseng tanong ito? Objection, moderator. Wala sa iyo, moderator. Objection, moderator. Okay. Ako pa. Nag-object ako, moderator. Nag-object ako. Aking pantayin. Objection, moderator. Wala akong object. Hindi pa pala nagsagot. Ay, naku, parang bata talaga si Jared. Objection. Hindi pa ako nagsagot. Nag-object. Wala na, ipit na. Stilan. Paano nagkaipit? Objection, moderator, objection. Ang karapatan niya, sumagot sa tanong, ang tanong ko kategorikal. Wala akong sinabing ay nako. Sabihin niya lang kung hindi niya kayang sumagot sa tanong sapagkat ipit na siya. Ipit na. Ilas question na natin. Ilas question natin. Moderator time. Ipit na. Next question na natin. Ito, next question na natin at pagka hindi niya pa nasagot, consider talo na siya. Okay. Hindi niya sinagot ang kategorikal. Talo na ko. Okay, sunod na tanong. Ngayon, i-share screen natin sa BPTV. Klaro ko lang eh. Sa timer. Sige ako ba sa sapaw? Tika lang, moderator. Okay, ha? Tika lang. Clarification ko lang. Tika lang. Gusto ko lang malaman ninyo, no? Basta policy, hindi talaga yung sasagutin. Gusto ko lang... Wala sa rules natin yan, moderator. Kung gusto mo maglatag ng policy, doon ka kay Rodrigo Duterte, yun ang kausapin mo sa ICC. Hindi yan pwede yan. Okay, sunod na tanong, moderator. Walang problema. Nasaan na? Sa akin dito. Basta maganda ng tanong. Sige. Nasaan na yung i-share? Yan. Ngayon, sa 1:43 ng Lucas sa BPTV, ano ang ating nabasa? Anong nangyari ng ina ng aking Diyos ko ay pumunta sa akin o ina ng tao ko? Categorical. Sila, ina ng tao ko. Ano bang tanongan yan? Objection, moderator. Sagutin mo, moderator. Objection, moderator. Saan ba niya ginawa niya mga tanong? You are under cross-examination. Ang karapatan mo sumagot sa tanong. Huwag kang sasagot pang hindi ko tinatanong. Naiipit na, moderator. Ipit na. Ang tanong ko sa kanya ayon sa 1:43 ng Lucas sa BPTV version. Ayon sa aking nabasa sa 1:43 ng Lucas, ano? Ina ng Diyos ko, ina ng tao ka. Wait lang, Moderator na ako kasi walang... Wala na, ipit na, moderator. Moderator May time. categorical siya pero wala sa binasa niya. Moderator time. Sige, moderator tayo. Yan dalawa. So ayon doon sa sinabi ko kanina, pagka hindi pa rin nasagot ang categorical at iba ang sinasabi, consider panalo na si Jared. So ayun, nag-announce na ako na nado ang kapalit na Jared. Ayun, salamat sa Diyos. Rebatan na tayo. Congratulations! Nanalo ka! Pagpapagin mo yan sa akin. Salamat. Nanalo ka! Wow! Sana all! Mag-iihaw tayo ngayon ng Lechon. Okay. Nanalo ka dong. Ngayon magpapaliwanag tayo, rebuttal. Okay na, no? Kasi kakaiba talagang energy talaga na RCC, no? Okay. Kakaiba talaga. Parang ano ba? Tapos na, mag-rebuttal na tayo? Okay. Ngayon, sabi nila, hindi worth it. okay. Ayan. Tapos na, panalo na Okay. si Jared. Ngayon, at napakinggan natin ang debate, mga kapatid, at ire-rebat lang natin yung mga sinabi niya, no? Ngayon, yung mga tanong ko daw ay policy. Hindi pwedeng maging policy yun sapagkat wala naman sa rules natin yung policy of ad hominem, policy of etc. Sapagkat ang tema natin, akong pamatud-an, sumala sa Biblia na si Santa Maria ay inahan sa Diyos. Letra por letra. Unang tanong niya, nabasa natin. Kasi ang tanong niya, meron ka bang mababasa na si Santa Mariang Birhen ay ina ng Diyos ayon sa Biblia? Nabasa natin sa 1:43 ng Lucas sa BPTV version. Na ano sabi? Anong nangyari na ang ina ng Diyos ko ay pumarito sa akin? Sino yung Diyos? Yung Diyos na yon, yung isinugo ng Ama na anak niya sa 4:4 ng Galasya. At yun ang ating Panginoon Kristo na nung nakita ni Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, tinawag na Panginoon ko at Diyos ko. Wala siyang naigiba. Yung mga tanong ko sa kanya, wala siyang nasagot.
At meron naman siyang sinagot, tinulungan niya na ako sa pag-stand. Na ating napatunayan, si Santa Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. Wala siyang naigiba sa mga talata, siya ang gumiba sa sarili niya. At isa pa sa pinakamagandang dahilan, mga kababayan, mga kapatid, tinulungan niya akong magtayo sa aming kayma. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, sa 9:6 ng Isayas, kung ang ipanganganak ay tao at hindi Diyos, ano ang ipanganganak? Ayon mismo sa sentido ng talata sa 9:6 ng Isayas, Diyos o tao? Diyos. Ngayon Diyos, sino ang manganganak? Ngayon ipanganganak, si Santa Maria o si San Judas? Si Santa Maria. Ngayon si Santa Maria, anong tawag mo kay Santa Maria? Ngayon ang ipinanganak niya ay Diyos ayon sa 9:6 ng Isayas. Ina ng Diyos o ina ng electric fan? Hindi na naman nakasagot. Ginamit na naman yung palasi niya. Ilatag mo sa korte yan. Kayong mga SDA, lalo na ito si Chris Bacalares, ilatag nyo sa korte yan sapagkat walang nausapan o wala sa pinag-usapang rules. Andito yung isang moderator, yung timer, andito yung cameraman. May narinig ka pa, kapatid naman ko, na ang rules may policy. Wala! Basta kung ano itanong ko, sasagutin niya sapagkat obligas doon sumagot kung talagang tunay na Kristiyano siya at para masagawan ng may kaayusan yung diskusyon. Yun po ay nasa rule number 1 na pagka-categorical ang tanong, dapat sumagot ng categorical. Kaya, kayo na bahalang humusga. Napatunayan ba natin? Napatunayan natin. At congratulations, Kadasig, talo ka sa diskusyon na ito. Talo ang buong Seventh-day Adventist, talo ang 3A Media, at talo si Chris Bacalares sa diskusyon na ito. Sapagkat hindi nila naigiba na si Santa Maria ang Birhen ay ina ng Diyos at kinasangkapan ng Diyos para ipanganak yung katawan tao niya sa pamamagitan ng pagsusugo sa kanya ng Diyos at yun ang ating Panginoon Kristo sa 4:4 ng Galacia. Kaya umamin siya. Ngayon, yung huli kong tanong na hindi niya sinagot, ayon sa 1:43 ng Lucas sa BPTV version. Babasahin ko. Sabi ko, binasa natin. Anong nangyari na ang ina ng Diyos ko ay pumunta sa akin? Tanong, ayon sa aking nabasa, ina ng Diyos ko o ina ng tao? Sabi niya, ina ng tao? O palasi na naman. Nagpapalasi siya na wala namang pinag-usapan sa rules. Ibig sabihin, gumagawa siya ng sarili niyang batas o kaya sarili niyang multo, yun ang kakalabanin niya. Yun ang ipang-object niya sa akin na wala naman talaga sa rules ng diskusyon. Kaya maliwanag na maliwanag, sino ang talo sa diskusyon na ito? Ang kasinungalingan sapagkat hindi yan mapapanigan. Ang tunay na simbahang nasa Biblia o yung pintuan ng Hades at sila yun. Dahil ang tunay na simbahan na nangalat sa 9:31 ng Gawa sa La Sagrada Biblia, yun ang simbahang Katoliko, hindi Seventh-day Adventist. Kaya Chris Bacalares, o baka naman, o kaya itong mga 3A Media, baka naman, haharap ba kayo sa isang maginoong diskusyon? Hindi yung inihaharap ninyo, yung hindi marunong sumagot sa tanong. Kaya, hanggang dito na lang tayo magpapahinga na, at wala na tayong maraming oras at kayo na bahalang humusga kung sinong nanalo sa diskusyon na ito, mga kapatid, at sa mga kaibayo natin sa pananampalataya sapagkat wala namang mawawala sa atin. Kaya nang sabi ni Apostol Juan sa 4:1 ng unang 1, subukin ninyo ang Espiritu kung ito'y sa Diyos. Kaya hanggang dito na, mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos sa pakikinig.